Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kapuso. Ako po si Donna at maligayang pagbabalik sa Tadhana TV. Samahan niyo po akong muling buksan ang ating mga puso sa isang kwentong susubok sa ating pananaw tungkol sa halaga ng isang tao. Sabi nila, ang pinakamabigat na pasanin ay hindi ang kahirapan, kundi ang pakiramdam na wala kang halaga sa mata ng taong pinakamamahal mo. Paano kung ang mismong taong sinumpaan mong makasama habang buhay ang siyang araw-araw dumudurog sa iyong pagkatao? Hanggang saan ang kaya mong tiisin? Hija, ang sarap ng kare-kare mo. Manang-mana ka sa yumaong ina mo. Isang matamis na ngiti ang isinukli ni Lay kay Tita Cynthia, isa sa mga bisita sa hapunan na inihanda niya para sa pamilya Alvarado. Gumaan ang pakiramdam niya. Sa wakas, pagkatapos ng maghapong pagod sa kusina, may isang nakapansin. Naku, salamat po tita. Simpleng luto lang po iyan. Bago pa man siya makaupo ng maayos, narinig niya ang malamig na boses ng kanyang asawa mula sa kabilang dulo ng mesa. Huwag kayong masyadong maniwala dyan, sabi ni Mon. Hindi man lang tumitingin sa kanya. Tumingin ito sa mga bisita na may mapanuyang ngiti. Kahit sa kusina, wala naman siyang ibang alam gawin kundi ang sumunod sa utos. She is just a person of no value. Isang salita, 2, 3. Biglang tumahimik ang buong silid. Ang masayang kwentuhan ay napalitan ng nakabibinging katahimikan. Naramdaman nila'y ang pag-iwas ng tingin ng mga bisita. Ang hawak niyang baso ng tubig ay biglang nanlamig sa kanyang palad. Parang may malakas na sampal na dumapos sa kanyang pisngi pero walang kamay na gumalaw. Tanging ang mga salita ni Mon ang tumama, diretso sa puso. Isang oras lang ang nakalipas. Bago bumaba ang mga bisita, inayos pa niya ang lukot sa kwelyo ng mamahaling damit nito. Hinaplos niya ang balikat ng asawa, puno ng pagmamalaki. Ang lalaking pinangarap niya, ang lalaking ipinagdasal niya. Ngayon, ang parehong lalaki ang dumurog sa kanya sa harap ng lahat. Bakit? Tanong ng isip niya. Saan ako nagkamali? Pilit niyang nginginitian ang mga bisita hanggang sa sila'y isa-isang magpaalam. Bawat salamat sa paanyaya ay parang isang insulto. Bawat pag-iwas ng tingin ay isang karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Nang magsara ang pinto, nawala ang lahat ng pagkukunwari. Humarap sa kanya si Mon, ang mga matay nag-aapoy sa galit na hindi niya maintindihan. Nagpapabida ka na naman ano? You really love the attention, don't you? Hindi sumagot si Lay. Ano pa bang sasabihin niya? Hindi ka ba talaga natuto, Lay? Dinala kita dito mula sa dumi. Binigyan kita ng pangalan. Binigyan kita ng magandang buhay. At ito ang igaganti mo sa akin? Ang ipahiya ako sa harap ng mga kaibigan ko? Making them think na pantay lang tayo? Bawat salita ay isang dagok. Ang dumi na tinutukoy nito ay ang maliit na bahay na kinalakihan niya. Ang pangalan ay ang apelyidong Alvarado na tila isa lamang hiram na palamuti. Nanatili siyang tahimik. Nakatayo lang, tinatanggap ang bawat patak ng lason na ibinubuhos sa kanya. Nang matapos si Mon sa kanyang litanya, tinalikuran siya nito at padabog na umakyat sa kanilang silid, na para bang isang basahan lang si Lay na naiwan sa sahig. Ngunit sa gabing iyon, may nabasag sa loob ni Lay. Hindi lang ang puso niya, pati na rin ang tanikala na matagal nang gumagapos sa kanya. Hindi na siya umiyak. Ang mga luha ay natuyo na. Dahan-dahan siyang umakyat sa hagdan. Nilagpasan niya ang pinto ng kanilang kwarto. Dumiretso siya sa isang maliit na cabinet sa pasilyo kung saan nakatago ang luma niyang handbag, ang tanging gamit na dinala niya mula sa dati niyang buhay. Walang damit, walang alahas, walang litrato. Hinawakan niya ang strap ng bag. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang bumaba. Bawat hakbang pababa sa marmol na sahig ay parang isang paalam. Pagdating sa malaking pinto, hindi na siya lumingon. Binuksan niya ito at lumabas.
Isinara niya ito ng walang ingay. Ang tanging tunog ay ang mahinang pag-click ng trangka. Nakatayo sa labas ng malaking gate na bakal, niyakap niya ang sarili laban sa lamig ng gabi. Tumingala siya sa mansyon na minsan niyang tinawag na tahanan. Ngayon, isa na lamang itong malamig na monumento ng kanyang mga nawasak na pangarap. Huminga siya ng malalim at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, iyon ay isang hininga na para lamang sa kanya. Pagkatapos, tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo, papalubog sa dilim ng kalsada na walang tiyak na patutunguhan. Walang direksyon ang mga paa nilay. Bawat hakbang ay papalayo sa mansyon, pero papalapit sa isang kawalan na hindi niya masukat. Ang lamig ng gabi ay tumatagos sa manipis niyang blusa, pero mas nanunuot ang lamig sa loob ng kanyang dibdib. Sa isang eskinita, nakakita siya ng isang maliit na ilaw na may karatulang "Rooms for rent, daily, weekly." Pumasok siya. Ang amoy ng lumang kahoy at alikabok ang sumalubong sa kanya. Isang matandang babae ang nag-abot sa kanya ng susi, kapalit ng halos lahat ng natitirang pera sa kanyang pitaka. Ang kwarto ay isang maliit na kahon, isang kama na may manipis na kutsyon, isang munting mesa, at isang bintanang rehas na nakatanaw sa pader ng kabilang gusali. Isinara niya ang pinto at ang tunog ng pag-click ng trangka ay tila nagsasabing, "Ito ka na ngayon, mag-isa." Humiga siya sa kama nang hindi nagbibihis. Niyakap niya ang luma niyang handbag na para bang iyon na lamang ang natitirang kakampi niya sa mundo. Sinubukan niyang matulog, pero ang mga salita ni Mon ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Walang halaga, walang kwenta. Kasabay ng mga salitang iyon ay ang pagkalam ng kanyang sikmura. Hindi pa pala siya nakakakain. Hindi niya nagalaw ang kare-kare na pinaghirapan niya. Maya-maya, may naamoy siya. Isang pamilyar na amoy mula sa kabilang kwarto. Amoy ng kumukulong instant noodles at bawang. Bigla, hindi na yun amoy ng noodles para sa kanya. Ang isip niya'y lumipad pabalik sa nakaraan, sa maliit nilang kusina sa probinsya. Sa kanyang ina, na abala sa paghihiwa ng mga gulay para sa paborito niyang sinigang na baboy. Naalala niya ang boses nito, malambing at puno ng sigla. Ang pagluluto, anak, ay parang pagmamahal. Hindi pwedeng minamadali. Kailangan buo ang puso mo sa bawat sangkap na inilalagay mo. Napapikit si Lay. Sa dilim ng kanyang isipan, kitang-kita niya ang mga kamay ng kanyang ina. Ang mga kamay na yon, bahagyang kulubot ngunit maliksi, habang hinihiwa ang kangkong, habang dinudurog ang bawang, habang maingat na inilalagay ang mga piraso ng sampalok sa kumukulong sabaw. Ang mga kamay na yon ang nag-alaga sa kanya, ang nagpakain sa kanya, ang nagturo sa kanya kung paano magluto ng may pagmamahal. Ang pagkain, Lay, ay hindi lang pampuno ng tiyan, sabi noon ng kanyang ina habang hinahalo ang sinigang. Ito ay alaala, ito ay pag-aaruga. Kapag nagluto ka para sa isang tao, ibinabahagi mo ang isang piraso ng iyong puso. Biglang tumulo ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Luha ng pangungulila, luha ng pasasalamat. At sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang ideya ang unti-unting nabuo. Isang maliit na ningas sa gitna ng kadiliman. Ang mga turo ng kanyang ina. Ang mga recipe na isinulat nito sa isang lumang kwaderno. Ang lasa ng pagmamahal na sa tingin niya'y matagal nang nawala. Paano kung ibabalik niya iyon? Hindi para kay Mon, hindi para sa mga Alvarado, kundi para sa sarili niya. At para sa ibang tao na marahil ay naghahanap din niwang lasa ng pag-aaruga. Isang karinderya. Isang maliit na kainan kung saan ang bawat putahe ay luto mula sa puso. Bigla siyang napabangon. Ang bigat sa kanyang dibdib ay bahagyang gumaan, napalitan ng isang kakaibang kaba at pananabik. Sa unang pagkakataon sa gabing iyon, mayroon ng direksyon ng kanyang isip, ngunit ang ningas ng pag-asa
ay mabilis na binuhusan ng malamig na tubig ng katotohanan. Kinuha niya ang kanyang handbag. Binuksan niya ang pitaka. Sa loob, naroon ang sukli mula sa ibinayad niya sa kwarto. Ilang pirasong papel na lukot-lukot. Ilang barya. Hindi sapat para sa isang pangarap. Ang pangarap na magkaroon ng sariling karinderya ay tila isang bituin. Napakaliwanag, ngunit napakalayo para abutin ng kanyang mga kamay. Kinabukasan, ang katahimikan sa mansyon ng mga Alvarado ay mas mabigat kaysa dati. Nakaupo si Mon sa salas, hawak ang kanyang ulo na kumikirot, hindi dahil sa alak kundi sa bigat ng gabing nagdaan. Ang bawat sulok ng bahay ay tila sumisigaw sa kawalan ni Lay. Narinig niya ang marahang tunog ng takong napapalapit sa marmol na sahig. Bago pa man niya makita kung sino, automatiko siyang napatayo at inayos ang gusot sa kanyang damit. Pumasok sa salas si Doña Esmeralda Alvarado, ang kanyang ina. Nakasuot ito ng isang eleganteng puting bestida, walang bahid ng anumang gulo, na para bang ang nangyari kagabi ay isang maliit lamang na aberya. Ngunit ang mga mata nito ay kasing lamig ng yelo. "Anong kahihiyan ito, Monico?" tanong niya. Ang boses niya ay hindi malakas, ngunit puno ng awtoridad na kayang magpatigil ng mundo. Nag-away lang po kami. Babalik din si Lay." Isang mapanuyang tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Esmeralda. Babalik? At ano ang sasabihin natin sa mga bisita, sa mga kaibigan natin, na ang asawa ng isang Alvarado ay naglayas na parang isang katulong na nagnakaw ng alahas? Hindi niya binanggit ang nararamdaman ni Mon. Hindi niya tinanong kung ano ang nangyari. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang pangalan, ang reputasyon, ang eskandalo. Walang utang na loob ang babaeng yan. Patuloy ng matanda. Ang bawat salita ay may diin. Matapos natin siyang alisin sa putikan, matapos nating iligtas ang buhay ng ina niya, ito ang isusuukli niya. Ang bigyan tayo ng kahihiyan. Ang mga salitang iligtas ang buhay ay tumama kay Mon. Iyon ang tanikalang laging ipinapaalala ng kanyang ina, kay Lay. At sa kanya ang malaking pabor na hindi kailanman mababayaran. Samantala, sa loob ng maliit na kwartong inuupahan niya, hawak ni Lay ang isang luma at mumurahing telepono. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinahanap niya sa internet ang numero ng isang public attorney's office. Kailangan niyang malaman kung saan siya lulugar. Hindi siya pwedeng habambuhay na magtago sa takot. May sumagot sa kabilang linya, isang boses ng lalaki, kalmado at profesional. "Good morning. Anong maitutulong ko sa inyo?" Napalunok si Lay. Hello po. Ako po si Lay. Gusto ko lang po sanang magtanong." "Sige po, ma'am. Tungkol saan po?" "Umalis po ako sa bahay ng asawa ko," sabi niya. Ang boses ay nanginginig. "Wala po akong dalang kahit ano. Gusto ko lang po malaman kung ano ang mga karapatan ko." Sa kabilang linya, si Attorney Rico ay naramdaman ng takot sa boses ng babae. "Okay, ma'am. Makinig po kayo." Bumalik sa mansyon, si Mon ay walang naisagot sa kanyang ina. Nakatayo lang siya roon, isang makapangyarihang negosyante sa labas, ngunit isang duwag na bata sa harap ng reynang nagpalaki sa kanya. Tinitigan siya ni Doña Esmeralda mula ulo hanggang paa na may pagkadismaya. "Huwag kang tumanga dyan," utos niya. Ang boses ay matalim na parang patalim. "Hanapin mo siya. Pabalikin mo." Bago pa may makaalam na umalis ang isang Santos sa pamamahay ng mga Alvarado. Dala ng payo ni Attorney Rico na maghanap muna ng paraan para kumita, ginugol nila'y ang buong araw sa paglalakad sa paligid ng palengke. Ang ingay ng mga tindera, ang amoy ng sariwang isda at gulay, ang siksikan ng mga tao. Ito ang mundong pamilyar sa kanya, ang mundong matagal niyang tinalikuran. Sa isang sulok, malapit sa hilera ng mga karinderya, may nakita siyang isang maliit na pwesto na may nakasabit na karatulang gawa sa karton. "For rent."
Ang lugar ay maliit at medyo luma na. May ilang mantsa sa sahig at ang pintura sa pader ay natutuklap na. Pero para kay Lai, iyon ang pinakamagandang pwesto na nakita niya sa buong buhay niya. Nakita niya ang kanyang sarili doon, naghahalo ng mainit na sabaw, naghahain ng kanin, at ngumingiti sa mga customer. Nang tanungin niya ang matandang babae na nagtitinda ng gulay sa tapat, itinuro siya nito sa may-ari, isang matandang ginang na nagngangalang Aling Flor. "Magkano po ang upa?" tanong ni Lai. Ang puso'y kumakabog. Sinabi ni Aling Flor ang halaga. Halos manlumo si Lai. Sapat lang ang pera niya para sa isang buwang upa, pero kulang na kulang para sa 2 buwang deposito na hinihingi nito. Nakita ni Aling Flor ang pagbabago sa mukha ni Lai. "May problema ba, Hija?" "Pasensya na po," sabi ni Lai nahihiya. "Kulang po kasi ang pera ko para sa deposito. Siguro po babalik na lang ako." Akmang tatalikod na si Lai nang magsalita ulit si Aling Flor. "Sandali." Tinitigan siya nito ng mabuti, mula ulo hanggang paa. "Mukha ka namang mapagkakatiwalaan. Sige na, ibigay mo na lang muna ang kaya mo. Ang importante ay masimulan mo ang gusto mo." Hindi makapaniwala si Lai. Sa gitna ng kanyang kawalan, isang estranghero ang nagtiwala sa kanya. "Salamat po." Maraming salamat po," sabi niya, halos maiyak sa pasasalamat. Iniabot ni Aling Flor sa kanya ang isang baso ng malamig na tubig. "Oh, uminom ka muna. Mukhang pagod na pagod ka." Habang umiinom, naramdaman ni Lei ang lamig ng tubig na dumadaloy sa kanyang lalamunan na parang binubura nito ang lahat ng pait at sakit. Sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng pag-asa, isang tunay at dalisay na pag-asa. Ngunit ang pag-asang iyon ay biglang naglaho. Isang itim at makintab na sasakyan ang biglang huminto sa tapat ng pwesto. Ang mamahaling kotse ay tila isang halimaw na naligaw sa simpleng kalsada ng palengke. Bumukas ang pinto. Bumaba si Mon. Naka-Amerikana pa rin ito, ngunit gusot na ang damit. Ang mukha niya'y pagod at puno ng iritasyon. Napatayo si Lei, nabitawan ng baso. Buti na lang at plastik ito. Naglakad si Mon palapit sa kanya, hindi pinapansin ang mga taong napapatingin sa kanila. Ang mga mata niya ay nakatuon lamang kay Lai. Walang pag-aalala, walang pagsisisi, tanging pagkainip. "Nandito ka lang pala," sabi niya. Ang boses ay walang emosyon. "Kanina pa kita hinahanap. Pinapauwi ka na ni Mama." Parang binuhusan ng nagyayelong tubig si Lai. "Hindi hinahanap kita, kundi kanina pa kita hinahanap. Hindi umuwi na tayo, kundi pinapauwi ka na ni Mama." Nananatili siyang isang utusan. Hindi siya kumibo. Nakatitig lang siya sa lalaking kaharap niya na ngayon ay parang isang estranghero. Nainip si Mon sa kanyang pananahimik. Lumapit ito at biglang hinawakan ng mahigpit ang kanyang braso. "Lei, sumama ka na sakin. Tama na ang dramang ito." Ang pagkakahawak ni Mon sa braso ni Lei ay mahigpit, puno ng awtoridad na sanay siyang sinusunod. Sa loob ng 5 taon, anumang paghawak na ganito ay nangangahulugan ng pagsuko, ang pagtahimik, ang pagsunod. Ngunit ngayon, ang sakit ng pagpisil sa kanyang balat ay tila isang kuryenteng gumising sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Nag-angat siya ng tingin. Ang mga matang dati laging nakayuko ay ngayon, sa unang pagkakataon, ay tumitig ng diretso sa mga mata ni Mon. Walang luha, walang takot. Tanging isang malamig at matigas na determinasyon. "Bitawan mo ako," sabi niya. Ang boses niya ay hindi malakas, ngunit buo at hindi nanginginig. Nagulat si Mon. Hindi niya inaasahan ang pagtutol. "Ano? Lei, ano bang sinasabi mo? Umuwi na tayo." "Sinabi kong bitawan mo ako." Sa isang malakas na haltak, binawi ni Lei ang kanyang braso. Napaurong si Mon, hindi dahil sa lakas ng paghatak, kundi dahil sa pagkabigla.
Ito ang unang pagkakataon na nilabanan siya ni Lay. Nagsimula nang mapansin ng mga tao sa paligid ang komosyon. Si Aling Flor ay lumabas mula sa kanyang tindahan. May pag-aalala sa mukha. Ilang kargador ang napahinto sa pagbubuhat. Ang mga tindera ay nagbubulungan. Naramdaman ni Mon ang mga tinging nakatutok sa kanya. Ang isang albarado, gumagawa ng eksena sa gitna ng palengke. Ang kahihiyan ay nagsimulang gumapang sa kanyang mukha. "Huwag kang gumawa ng eksena dito, Lai," sabi niya. Pabulong ngunit may pagbabanta. "Pumasok ka na sa kotse." Ngumiti si Lai. Ngunit ang nangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Iyon ay isang ngiting mapait, isang nangiti ng paglaya. "Bakit, Mon? Nahihiya ka ba?" Tanong din niya. Sapat lang ang lakas para marinig nilang dalawa. "Nahihiya ka bang makita nila kung sino ka talaga kapag wala ang mga pader ng mansyon mo?" "Tumigil ka na," sagot ni Mon. Ang kanyang mukha ay namumula na sa galit at hiya. "Hindi," sabi ni Lay. Mas lumakas ang boses. 5 taon akong tumigil. 5 taon akong naniwala na ako yung walang kwenta, na ako yung walang halaga. Tumingin siya sa paligid, sa mga mukha ng mga ordinaryong tao na nakikinig sa kanila. Pagkatapos ay ibinalik niya ang tingin kay Mon. "Hindi na ako babalik sa bahay kung saan ang tingin sa akin ay isang bagay na walang halaga." Natahimik si Mon. Wala na siyang masabi. Natalo siya. Natalo siya hindi dahil sa sigawan, kundi dahil sa tahimik na katotohanan sa mga mata ni Lay. Sa huling pagkakataon, sinubukan niya. "Lay, please." "Umalis ka na," sabi ni Lay. At sa pagkakataong yon, siya na ang nag-utos. Tinalikuran siya ni Mon. Ang bawat hakbang niya pabalik sa kanyang magarang kotse ay isang pagkatalo. Sumakay siya at mabilis na pinaharurot ang sasakyan palayo na para bang gusto niyang takasan ang kahihiyang iniwan niya. Naiwan si Lay na nakatayo, nanginginig ang buong katawan, ngunit sa loob niya may isang pakiramdam ng kapayapaan. Maya-maya, lumapit si Rico, ang abogadong nakausap niya sa telepono. Nag-alala ito nang hindi na siya matawagan kaya sinadya na niya ang lugar. Nakita niya ang huling bahagi ng pangyayari mula sa malayo. "Okay ka lang?" tanong niya. Hindi bilang abogado, kundi bilang isang taong nag-aalala. Tumango si Lai. Hindi niya napansin na may isang upuang kahoy na nabuwal sa komosyon kanina. Tahimik na pinulot ni Rico ang upuan. Nakita niyang umuuga ang isang paa nito at isinandal niya ito sa pader para ayusin mamaya. Napatingin si Lay sa karatula sa pinto. "For rent." Ngayon, alam na niya. Alam na niya kung ano ang itatawag sa pangarap. Nasisimulan niya sa lugar na ito. Isang paalala sa sarili niya. Isang deklarasyon sa mundo. Lumapit siya kay Aling Flor. "Aling Flor, bukas na bukas po, babayaran ko na ang kulang sa deposito." Sabi niya, ang boses ay puno ng bagong lakas. "At alam ko na po ang ipapangalan ko sa kainan ko." Tumingin siya sa maliit na pwesto, ang kanyang unang kanlungan. Karinderya Halaga. Ilang linggo ang lumipas. Sa tulong ng kaunting perang ipon na naitago niya mula sa allowance na ibinibigay ni Mon noon at sa kabutihan ni Aling Flor, unti-unting nabuo ang Karinderya Halaga. Hindi ito magara. Ang mga mesa at upuan ay galing sa segunda mano. Ang mga plato ay hindi magkakapareho. Ngunit para kay Lai, ito ang pinakamagandang palasyo sa buong mundo. Sa araw ng pagbubukas, iilan lang ang kanyang naging customer. Karamihan ay mga nag-usisa lang. Kinakabahan si Lay, ngunit hindi siya nawalan ng pag-asa. Kinagabihan, habang nagliligpit siya, tumunog ang kanyang mumurahing telepono. Isang numero na hindi rehistrado. Nag-atubili siyang sagutin, ngunit sa huli ay pinindot din niya ang berdeng buton. "Hello?" Katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, isang boses na pamilyar at kinatatakutan niya ang bumasag sa katahimikan.
Lay. Yun lang. Isang salita. Pero sapat na yun para manlamig ang buong katawan ni Lai. Ito ay ang boses ni Doña Esmeralda. Akala mo ba, sa pagtatayo mo ng mumurahing kainan na, yan, ay matatakasan mo na ang responsibilidad mo? Ang sabi ng matanda, ang boses ay kalmado, ngunit puno ng lason. Walang sigaw, walang pagbabanta. Mas masahol pa roon, hindi nakasagot si Lai. Ang dila niya'y tila na manhid. Baka nakakalimutan mo, patuloy ni Doña Esmeralda, kung sino ang sumalo sa inyo noong mga panahong wala kayong wala. Baka nakakalimutan mo na, kung hindi dahil sa akin, ang nanay mo ay matagal nang nilalamayan. Bawat salita ay isang malupit na paalala na isang panggigipit sa sugat na hindi pa naghihilom. Ang utang na loob, ang tanikalang hindi nakikita, ang pag-alis mo ay isang malaking sampal sa kabutihang ipinakita ng pamilya namin. Isang kahihiyan, pagtatapos ng matanda. Pagkatapos ay ibinaba na nito ang telepono. Naiwan si Lay na hawak-hawak ang telepono, ang tenga niya ay tila nabibingi sa sinabi ni Doña Esmeralda. Ang utang na loob. Totoo ba na wala siyang utang na loob? Totoo bang isa siyang kahihiyan? Ang bigat ng mga tanong ay muling dumagan sa kanyang balikat. Ang tapang na inipon niya nitong mga nakaraang linggo ay unti-unting nauupos na parang kandilang hinihipan ng malakas na hangin. Kinabukasan, naging matamlay ang karinderya. Ilan lang ang bumili. Nagsimulang mag-alala si Lai. Paano kung tama si Doña Esmeralda? Paano kung nabigo siya? Sa gitna ng kanyang pag-iisip, isang pamilyar na anino ang pumasok sa kanyang kainan. Si Aling Nena, ang matandang kasambahay sa mansyon ng mga Alvarado. Hiha! Bati nito, may dalang isang maliit na bayong. Aling Nena, anong ginagawa niyo po rito? Gulat na tanong ni Lai. Nabalitaan ko ang tungkol dito. Sabi ni Aling Nena, inilapag ang bayong sa mesa. Nag-alala ako sa'yo. Sa loob ng bayong ay may ilang delata, isang supot ng bigas, at ilang gamit sa kusina. Pasensya ka na, Hija. Ito lang ang maitutulong ko, sabi ng matanda, at may dinukot sa kanyang bulsa. Isang maliit na sobrang puti. Idinulas niya ito sa palad ni Lay. Kaunting pera, itago mo. Naluha si Lay sa kabutihan ng matanda. Sa lahat ng tao sa mansyon, si Aling Nena lang ang nagpakita sa kanya ng tunay na pag-aaruga. Niyakap niya ito ng mahigpit. Salamat po, Nay Nena, bulong niya. Akmang aalis na si Aling Nena nang bigla itong huminto at lumingon. May lungkot sa kanyang mga mata. Mag-iingat ka, Hija, lalo na sa biyenan mo. Pagkaalis ni Aling Nena, mas lalong napaisip si Lai. Tila may gustong sabihin ang matanda na hindi nito masabi ng diretsyo. Hindi pa natatapos ang araw. Isang panibagong pagsubok ang dumating. 3 lalaking mukhang siga ang pumasok sa karinderya. Umupo sila at umasta na parang sila ang may-ari ng lugar. Boss, sabi ng isa kay Lay, bagong bukas pala to. Kailangan mo ng proteksyon dito sa lugar namin. Nanigas si Lay sa kanyang kinatatayuan. Alam niya kung ano ang ibig sabihin nito. Pangingikil. Pera para sa proteksyon. Pasensya na po, pero nagsisimula pa lang po ako. Wala kaming pakialam, sabi ng leader ng mga ito. Sabay tapik sa mesa. Mag-isip-isip ka, babalik kami bukas. Pagkatapos ay tumayo sila at umalis. Nag-iwan ng takot at tensyon sa himpapawid. Naiwan sila'y na mag-isa, napapaligiran ng mga anino ng kanyang nakaraan at ng mga bagong banta ng kanyang hinaharap. Kinabukasan, binuksan ni Lai ang kanyang karinderya na may mabigat na dibdib. Ang banta ng mga sigang bumisita kahapon ay parang isang madilim na ulap na nakabitin sa kanyang ulo. Paano kung bumalik sila? Ano ang gagawin niya? Ngunit habang nag-aayos siya ng mga mesa, napansin niya ang isang bagay na kakaiba. Si Aling Flor, ang may-ari ng pwesto,
ay naglalatag ng kanyang mga panindang gulay nang mas malapit sa pinto ng karinderya ni Lai kaysa dati. Sa kabilang banda, si Mang Cardo, ang magkakarne, ay hinila ang kanyang tadtaran palabas na para bang nagbabantay. Maging ang mga kargador ay tila mas madalas na nagpapahinga sa bangkong nasa tapat mismo ng kainan niya. Walang nagsasalita, walang umaamin. Ngunit naramdaman ni Lei ang kanilang mensahe, hindi ka nag-iisa. Nang dumating ang tanghalian, bumalik nga ang 3 siga. Pumasok sila sa loob, mas mayabang pa kaysa kahapon. "Oh, ano na, miss? Nakaisip ka na ba?" tanong ng leader. Hindi pa man nakakasagot si Lei. Isang malakas na tunog ang narinig nila mula sa labas. Ang tunog ng kutsilyo ni Mang Cardo na bumabagsak ng paulit-ulit sa tadtaran ng karne. Malakas, mabigat, ritmiko, parang isang babala. "May problema ba dito, Lei?" tanong ni Aling Flor mula sa kanyang pwesto. Ang boses niya ay kalmado, ngunit matatag. Hawak niya ang isang panakol na pangbiyak ng buko. Lumingon ang 3 lalaki. Nakita nila hindi lang si Aling Flor at Mang Cardo, kundi pati na rin ang mga matang nakatingin sa kanila. Ang mga mata ng mga tindera, ng mga kargador, ng mga chuper na kumakain sa bangketa. Isang buong komunidad na tahimik na nagmamasid. Nagkatinginan ang mga siga. Ang tapang nila ay unti-unting nawawala sa harap ng nagkakaisang pananahimik ng buong palengke. "Wala naman," sabi ng leader. Biglang naging maamo ang boses. "Napadaan lang. Baka next time na lang kami kakain." At sa isang iglap, mabilis silang lumabas at naglaho sa siksikan ng mga tao. Naiwan si Lei na nakatayo. Ang takot sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang mainit na agos ng pasasalamat. Lumapit siya kay Aling Flor. "Salamat po," sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa emosyon. Nginitian siya ni Aling Flor. "Walang anuman, Hija. Dito sa palengke, pamilya tayo. Kapit-bisig." Mula sa araw na yon nagbago ang lahat. Ang karinderya halaga ay naging puso ng kanilang maliit na komunidad. Ang mga kwento, tawanan at suporta ay malayang dumadaloy kasabay ng mainit na sabaw ng sinigang ni Lai. Sa di kalayuan, sa loob ng kanyang nakapark na kotse na may tinted na salamin, nasaksihan lahat ni Mon. Sinundan niya si Lai, hindi para pilitin itong umuwi, kundi dahil sa isang kuryosidad na hindi niya maipaliwanag. Gusto niyang makita kung paano mabibigo ang babaeng tinalikuran siya. Pero iba ang nakita niya. Nakita niya ang tapang nito. Nakita niya ang suporta ng mga tao sa paligid nito. Nakita niya ang isang Lei na hindi niya kailanman nakilala. Isang Lei na may sariling lakas. Isang Lei na hindi siya kailangan. At sa unang pagkakataon, isang tanong ang pumasok sa isip niya. Sino ba talaga ang walang halaga? Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ngunit ang imahe ni Lai na napapaligiran ng mga bagong kaibigan ay malinaw pa rin. Iminulat niya ang mga ito at sa halip na umalis, kinuha niya ang kanyang telepono. Tinawagan niya ang isang private investigator. "May ipapahanap ako sa'yo," sabi niya. 3 siga na nangingikil sa palengke. Alamin mo kung sino ang nag-utos sa kanila. Lumipas ang ilang araw ng kapayapaan sa karinderya halaga. Naging masigla ang negosyo ni Lai. Ang kanyang sinigang ay naging bukambibig sa buong palengke. Ang kanyang nganyang ngiti ay naging mas madalas at mas totoo. Ngunit ang kapayapaan ay hindi nagtagal. Isang hapon, 2 unipormadong opisyal mula sa barangay ang pumasok sa kanyang kainan. May dala silang mga papel at ang kanilang mga mukha ay seryoso. "Magandang hapon po. Kayo po ba si Gingendan Lai Santos?" tanong ng isa. "Opo, ako nga po," sagot ni Lai, kinakabahan. "May natanggap po kaming formal na reklamo laban sa inyong establishmento," sabi ng opisyal. Iniabot sa kanya ang isang dokumento. Isang reklamo tungkol sa food safety and sanitation. "Kailangan po naming magsagawa ng inspeksyon." Nangatog ang mga tuhod ni Lei habang binabasa ang papel. Isang anonymous complaint.
Isang listahan ng mga pekeng paglabag na alam niyang hindi totoo. Malinis ang kanyang kusina. Sariwa ang kanyang mga sangkap. Ito ay isang atake, isang paninira. Walang nagawa si Lai, kundi ang papasukin sila. Sinuri nila ang bawat sulok ng kanyang maliit na kusina. Tinitingnan ang bawat kaldero, bawat sangkap. Habang nag-iinspeksyon sila, tumawag si Lai kay Rico. "Rico, tulungan mo ako," sabi niya. Nanginginig ang boses. "Huminahon ka, Lai. Papunta na ako," sagot ng abogado. Samantala, sa isang marangyang opisina sa Makati, natanggap ni Mon ang report mula sa private investigator. Ang resulta ay malinaw at nakakayanig. Ang mga sigang ng gulo kay Lai ay may koneksyon sa isang fixer na madalas gamitin ng law firm na humahawak sa mga kaso ng kumpanya ng mga Alvarado, ang law firm ng kanyang ina. Hinarap ni Mon si Doña Esmeralda sa mansyon. "Ma, may kinalaman ka ba sa mga lalaking nanggulo kay Lai sa palengke?" Tanong niya. Sinubukang maging direkta. Tumingin lang sa kanya si Doña Esmeralda habang humihigop ng tsa. "Wala akong panahon para sa mga basagulero, Monico. Ngunit kung may gumagawa man ng paraan para ipaalala sa babaeng iyon kung saan siya lulugar, siguro ay nararapat lang sa kanya." Hindi direktang pag-amin, ngunit sapat na iyon. Isang malamig na katotohanan ang gumapang sa sistema ni Mon. Ang sarili niyang ina ang nasa likod nito. Bumalik sa karinderya, dumating si Rico. Tinulungan niya si Lai na sagutin ang mga tanong ng mga opisyal. Ngunit halata na may bigat sa desisyon ng mga ito. Halatang may mas makapangyarihang tao na naguutos sa kanila mula sa itaas. Sa gitna ng kaguluhan, isang grupo ng mga bata mula sa kalye ang lumapit sa bintana ng karinderya. Nag-aabang ng tirang pagkain. Kahit na gulong-gulo ang isip, kumuha si Lai ng ilang mangkok. Sinalinan ito ng mainit na sabaw at kanin at ibinigay sa kanila. "Oh, mga bata, kumain muna kayo," sabi niya, may pilit na ngiti. Ang simpleng aktong iyon ay hindi nakaligtas sa mga mata ng barangay chairman na kararating lang para tingnan ang sitwasyon. Nakita niya ang kabutihan sa gitna ng akusasyon. Pagkatapos ng halos isang oras, lumabas ang desisyon. "Mrs. Santos," sabi ng chairman, may bigat sa kanyang boses. "Dahil sa bigat ng reklamo, kailangan naming ipatupad ang protocol. We have to temporarily suspend your business permit habang nagpapatuloy ang investigasyon." Gumuho ang mundo ni Lai. Ang kanyang munting kanlungan, ang kanyang nag-iisang pag-asa ay sapilitang isasara. Ang digmaan ay lumipat na. Hindi na ito sa eskinita. Ito na ay digmaan ng mga papeles, ng kapangyarihan, ng impluensya. At alam niya, sa digmaang ito, dehado siya isang malaking closed na karatula ang nakasabit ngayon sa pinto ng karinderya halaga. Para kay Lai, ang bawat letra sa salitang yon ay isang pako na ibinabaon sa kanyang puso. Umupo siya sa loob ng madilim at tahimik na kainan na papaligiran ng mga mesang walang laman. Ang pangarap niya na sa isang iglap ay naging abo, nawala na siya ng pag-asa. Paano siya lalaban sa isang kalaban na hindi niya nakikita? Isang kalaban na kayang baluktutin ang batas gamit lang ang pangalan at pera? Sa gitna ng kanyang pagluluksa, isang anino ang pumasok sa pinto. Si Aling Nena. Sa pagkakataong ito, ang mukha ng matanda ay hindi lang puno ng pag-aalala, kundi puno ng isang matagal nang tinatagong bigat. "Hija," sabi nito, umupo sa tapat ni Lai. "Alam kong darating ang araw na ito." Hindi nagsalita si Lai. Tumingin lang siya sa matanda, ang mga matay pagod na sa pag-iyak. "May kailangan kang malaman," sabi ni Aling Nena, ang boses ay nanginginig. "Tungkol sa utang na loob na laging isinusumbat sa iyo ng biyenan mo, tungkol sa pagkamatay ng nanay mo." Biglang nag-angat ng tingin si Lai. "Narinig ko ang usapan nila noon.
Matagal na. Pagpapatuloy ni Aling Nena na para bang binubuksan ng isang baul ng masakit na alaala. Hindi totoong si Doña Esmeralda ang nagligtas sa nanay mo. Nanlaki ang mga mata ni Lai. Ano po ang ibig niyong sabihin? Ang yumaong asawa niya, ang ama ni Mon, si Don Ricardo, siya ang totoong tumulong. Kwento ng matanda. Isang gabi, aksidenteng nabangga ng sasakyan ni Don Ricardo ang nanay mo. Hindi malubha, pero sapat para maospital. Puno ng pagsisisi ang amo kong lalaki. Siya ang gumastos ng lahat. Higit pa roon, bago siya namatay sa sakit sa puso, makalipas ang ilang buwan, nag-iwan siya ng isang sobre. Isang malaking halaga, pambayad pinsala, at tulong para sa pamilya ninyo. Parang bombang sumabog ang kwento sa pandinig ni Lai. Pero ang perang iyon, sabi ni Aling Nena, kasabay ng pagtulo ng kanyang luha, ay hindi ibinigay sa inyo ni Doña Esmeralda. Itinago niya. At ang tulong na galing sa pagsisisi ng asawa niya, ginawa niyang isang pabor. Isang utang na loob na ipinambitag sa iyo sa loob ng maraming taon. Hindi makapaniwala si Lai. Ang buong buhay niya, ang pundasyon ng kanyang pagpapakumbaba at pagsasakripisyo sa pamilyang iyon ay nakatayo sa isang malaking kasinungalingan. Paano niyo po nalaman ang lahat ng ito? Tanong ni Lay. Ang boses ay basag. May dinukot si Aling Nena mula sa kanyang damit. Isang luma, naninilaw, at tupi-tuping sulat. Bago namatay si Don Ricardo, ibinigay niya ito sa akin, sabi ni Aling Nena. Sabi niya, Nena, kung sakaling maging sakim ang asawa ko, ibigay mo ito sa pamilya ng babaeng nabangga ko. Ito ang katibayan. Natakot ako, Hija. Sa loob ng maraming taon, natakot ako kay Donya. Pero mas natatakot akong mamatay na dala-dala ang kasinungalingang ito. Inabot niya ang sulat kay Lai. Nanginginig ang mga kamay ni Lai habang binubuksan ito. Nakasulat doon ang kamay mismo ni Don Ricardo Alvarado. Isang pag-amin, isang paghingi ng tawad, at isang testamento sa kasakimang kayang gawin ng kanyang asawa. Niyakap ni Lai ang sulat sa kanyang dibdib. Hindi ito isang pirasong papel lamang. Ito ang kanyang kalayaan, ang katotohanan na magpapalaya sa kanya. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Simon. Sinagot niya ito. Ngunit iba na ang Lai na sumagot ngayon. Hindi na ang babaeng duwag at puno ng pasanin. Lai, gusto sana kitang makausap, sabi ni Mon sa kabilang linya. Ang boses ay puno ng pagsisisi. May importante akong sasabihin. Huminga ng malalim si Lai. Hawak niya sa isang kamay ang telepono at sa kabila ang katotohanan. Sige, sagot niya. Ang boses ay kalmado at matatag. Magkita tayo. Nagkita sila sa isang maliit at tahimik na kapihan malayo sa karangyaan na kinasanayan ni Mon. Dumating si Mon na may dalang bigat sa kanyang mga balikat. Ang bawat kilos niya ay nagpapakita ng pagsisisi. Si Lai naman ay dumating na may dalang kapanatagan. Wala na ang anino ng takot sa kanyang mga mata. Napalitan iyon ng maisang liwanag na hindi pa kailanman nakita ni Mon. Lai, I'm sorry, panimula ni Mon, halos pabulong. Alam ko na. Alam kong si Mama ang may kagagawa ng lahat. Ang mga siga. Ang reklamo sa barangay, patawarin mo ako. Hindi kumibo si Lai, hinayaan niya lang itong magsalita. Hindi ko alam kung paano ko aayusin to, pero gagawa ako ng paraan. Sabi ni Mon, ang boses ay puno ng desperasyon. Kakausapin ko si Mama, ititigil ko siya. Pagkatapos niyang magsalita, isang katahimikan ang namagitan sa kanila. Inaasahan ni Mon na iiyak si Lai, o magagalit, o manunumbat. Ngunit sa halip, inilapag ni Lai sa mesa ang isang naninilaw na sulat. Ano yan? Tanong ni Mon. Basahin mo. Sabi ni Lai, ang boses ay kalmado. Nanginginig ang mga kamay ni Mon habang binubuklat ang sulat. Nakita niya ang pamilyar na sulat kamay ng kanyang yumaong ama.
Habang binabasa niya ang bawat salita, ang pag-amin sa aksidente, ang pagsisisi, ang perang hindi kailanman ibinigay, unti-unting naguhit sa kanyang mukha ang pagkabigla na sinundan ng kahihiyan at sa huli ay ang tuluyang pagguho. Ang kasinungalingan na pundasyon ng kapangyarihan ng kanyang ina. Ang utang na loob na ginamit nilang pang-alipusta kay Lai. Lahat ay isang malaking panloloko. Hindi ko alam, sabi ni Mon. Ang boses ay basag. Ang lahat ng lakas at yabang na kilala sa kanya ay biglang naglaho, napalitan ng isang kahinaan na nakakaawa. Lei, maniwala ka sa akin. Tumingin si Lei sa kanya at sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng awa para sa lalaking nasa harap niya. Isang lalaking bilanggurin pala, katulad niya. Alam kong hindi mo alam, Mon, sabi ni Lei. At sa pagkakataong ito, ang boses niya ay may bahid ng lambot. Pero hindi na yon ang mahalaga ngayon. Itinupi ni Mon ang sulat at isinauli kay Lei. Tumingala siya, ang mga matay namumula. Anong gusto mong gawin ko? Sabihin mo lang, ibibigay ko lahat. Umiling si Lei. Wala akong hihingin sa'yo, Mon. Tapos na ako sa paghingi. Tumayo siya. Ang tanong ngayon ay hindi kung anong gusto ko, sabi niya, habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Mon. Ang tanong ay kung ano ang gagawin mo. Gagawin mo ba kung ano ang tama? O patuloy kang magiging anino ng nanay mo? Hindi ito tungkol sa akin o sa pagmamakaawa mo. Ito ay tungkol sa'yo. Kung sino ka ba talaga kapag wala ang pangalan at pera ng pamilya mo. Kung talagang nagsisisi ka, pagtatapos niya, huwag mong sabihin sa akin, ipakita mo. Pagkasabi noon, tinalikuran na niya si Mon. Naglakad siya papalabas ng kapihan, iniiwan si Mon na mag-isa, hawak ang basag na piraso ng kanyang pagkatao at ang bigat ng isang desisyon na babago sa kanilang lahat. Ang bola ay nasa kamay na niya. Pagsuko sa kapangyarihan ng kanyang ina o pagbangon para sa katotohanan. Ilang araw ang lumipas. Isang malaking anunsyo ang ipinatawag ng Alvarado Group of Companies. Isang press conference para sa isang bagong charity project. Si Doña Esmeralda, nakaupo sa gitna ng entablado, ang reyna sa kanyang trono, handang ipagmalaki ang kabutihan ng kanilang pamilya. Habang nagsasalita siya sa harap ng mga kamera, isang pamilyar na figura ang biglang umakyat sa entablado, hindi kasama sa programa. Simon, napatigil sa pagsasalita si Doña Esmeralda. Ang lahat ng kamera at mikropono ay biglang bumaling kay Mon, na ngayon ay nakatayo sa tabi ng kanyang ina sa entablado. Ang mukha ni Doña Esmeralda ay nagpakita ng panandaliang pagkabigla, na agad napalitan ng isang pilit na ngiti para sa mga manonood. Mukhang may sorpresa sa atin ang aking anak, si Monico. Sabi niya, sinubukang bawiin ang kontrol sa sitwasyon, ngunit hindi tumingin si Mon sa kanya. Kumuha siya ng isang mikropono mula sa podium. Tumingin siya ng diretso sa mga kamera, sa daan-daang maatang nakatutok sa kanya. Magandang hapon po sa inyong lahat, panimula niya. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Nandito po ako ngayon, hindi para pag-usapan ang charity project na ito. Isang bulungan ang kumalat sa buong silid, napawi ang nangiti sa mukha ni Doña Esmeralda. Sinubukan niyang hawakan ang braso ng anak, ngunit marahan itong umiwas. Nandito po ako para humingi ng tawad, pagpapatuloy ni Mon. Isang pampublikong paghingi ng tawad sa isang tao na labis kong nasaktan at minaliit. Ang aking asawa, si Lai Santos. Ang bulungan ay naging isang malakas na ugong. Ang mga kamera ay nagsimulang mag-flash. Flash na walang tigil. Sa loob ng maraming taon, sabi ni Mon, ang boses ay nagsimulang manginig sa emosyon. Naging isang masamang asawa ako, isang duwag. Nagtago ako sa likod ng kapangyarihan at pangalan ng aking pamilya. At ginamit ko yon
para tapakan ang pagkatao ng babaeng wala namang ginawa kundi ang mahalin ako. Si Doña Esmeralda ay tuluyang nanigas sa kanyang upuan. Ang mukha niya ay namutla. Ito ay isang bangungot na nagaganap sa harap ng kanyang mga mata. Ang lahat ng kwento tungkol sa kabutihan ng aming pamilya ay may kaakibat na isang malaking kasinungalingan, sabi ni Mon. At sa puntong yon, tumingin siya sa kanyang ina. At sa araw na ito, tinatapos ko na ang kasinungalingang yon. Huminga siya ng malalim. Simula sa araw na ito, formal na akong bumababa sa lahat ng aking posisyon sa Alvarado Group of Companies. Tatalikuran ko ang lahat ng mana na nagmula sa isang pundasyon ng panloloko. Gumuho ang mundo ni Doña Esmeralda. Ito ay hindi na lamang isang kahihiyan. Ito ay isang deklarasyon ng giyera mula sa sarili niyang anak. Ang anumang yaman na meron ako sa sarili kong pangalan, sabi ni Mon, ibinalik ang tingin sa mga kamera, ay gagamitin ko para magsimula muli. At ang unang proyekto na itatayo ko ay hindi isang malaking gusali o korporasyon. Ito ay isang maliit na foundation, isang pondo para tulungan ang mga maliliit na negosyante, lalo na ang mga kababaihan na gustong itaguyod ang kanilang sarili. Mga babaeng katulad ni Lai na nagturo sa akin kung ano ang tunay na kahulugan ng halaga. Isang reporter ang naglakas loob na magtanong, Mr. Alvarado, bakit niyo po ito ginagawa? Tumingin si Mon sa kamera na para bang kinakausap niya ang isang tao lamang. Dahil kailangan kong bawiin ang halaga ng pagkatao ko at ang tiwala ng babaeng tinuruan ako kung ano talaga ang halaga. Pagkasabi noon, ibinaba niya ang mikropono at naglakad pababa ng entablado. Nilagpasan ang kanyang ina na naiwang nakatulala. Ang korona nito ay basag na. Sa loob ng karinderya halaga, nanonood si Lai sa isang maliit at lumang telebisyon. Ang mga customers sa paligid niya ay tahimik ding nanonood, nakikinig sa bawat salita. Habang naglalakad si Mon palayo sa entablado sa screen, ang mga luha ay walang tigil na dumaloy sa mga pisngi ni Lai. Hindi ito luha ng sakit o galit. Ito ay luha ng pagkamangha, ng pagkaantig, ng isang bagay na hindi niya inaasahan. Lumapit si Rico, na kanina pa tahimik na nakatayo sa tabi niya. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa balikat ni Lai. Isang kilos ng suporta. Tumangulang si Lai. Hindi niya maalis ang kanyang tingin sa telebisyon, sa imahe ng lalaking gumawa ng isang imposible para sa kanya. Ang lalaking sinira siya ay siya ring lalaking sumira sa sarili nitong mundo para lamang patunayan na handa siyang magbago. Ang ginawang revelasyon ni Mon Alvarado ay naging laman ng bawat balita sa loob ng maraming linggo. Ang Alvarado Group ay nayanig. Si Doña Esmeralda ay hindi na nagpakita sa publiko. Tila nilamon ng kahihiyan na nilikha ng sarili niyang anak. Para kay Lai, ang ingay ng media ay walang halaga. Ang tanging mahalaga ay ang kapayapaan na unti-unting bumabalik sa kanyang buhay. Dahil sa eskandalo, ang peking reklamo laban sa kanya ay mabilis na na-dismiss. Ang karinderya halaga ay muling nagbukas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na lang mga tagapalengke ang kanyang customer. Dumarayo na ang mga tao mula sa iba't ibang lugar, mga taong naantig sa kanyang kwento, mga taong gustong matikman ang pagkaing niluto ng babaeng nagpatumba sa isang makapangyarihang pamilya. Ang kanyang maliit na kainan ay naging simbolo ng pagbangon. Isang araw, sa gitna ng abalang oras ng tanghalian, isang pamilyar na anino ang pumasok at pumila kasama ng ibang mga customer. Si Mon, hindi na siya nakasuot ng mamahaling Amerikana. Isang simpleng polo shirt at pantalon na maong lamang ang suot niya. Mas payat siya, ngunit sa kanyang mga mata, may isang bagong uri ng determinasyon. Nagulat ang ibang mga customer nang makilala siya. Ang mga bulungan ay nagsimula. Ngunit hindi sila pinansin ni Mon. Matiyaga siyang pumila, naghintay sa kanyang pagkakataon. Nang siya na ang nasa harapan, nakita ni Lai ang pagod sa kanyang mukha, ngunit nakita rin niya ang kapayapaan.
Isang order ng sinigang, sabi ni Mon. Ang boses ay mahinahon. At kani. Hindi kumibo si Lai. Kumuha siya ng mangkok. Sinalinan ito ng mainit na sabaw at inilagay sa tray. Ginawa niya ito hindi bilang isang asawa, kundi bilang may-ari ng isang kainan na naglilingkod sa isang customer. Nagbayad si Mon ng eksaktong halaga. Walang labis, walang kulang. Umupo siya sa isang bakanteng mesa sa sulok at nagsimulang kumain ng tahimik. Nang matikman niya ang sabaw, napapikit siya. Ang pamilyar na lasa ay nandoon pa rin. Ang lasa ng pagkaing nagpapaalala sa kanya ng tahanan. Isang tahanang siya mismo ang sumira. Pagkatapos niyang kumain, siya mismo ang nagligpit ng kanyang pinagkainan at inilagay ito sa tamang lagayan. Isang bagay na hindi niya kailanman ginawa sa buong buhay niya. Bago umalis, tumigil siya sa harap ni Lei. Masarap pa rin ang luto mo, Lei, sabi niya, may maliit ng ngiti. Mas masarap ngayon. At pagkatapos ay umalis na siya. Hindi niya sinabing patawarin mo na ako. Hindi siya nagmakaawa na bumalik. Ipinakita niya ang kanyang paggalang sa bagong mundo ni Lei. Naging ganoon ang kanilang routine. Ilang beses sa isang linggo, darating si Mon, pipila, kakain at aalis. Totoo sa kanyang sinabi, itinatag niya ang kanyang foundation. Kumuha siya ng isang maliit na opisina, hindi kalayuan sa palengke. Sa tulong ni Lai, na nagrekomenda ng ilang kababaihan mula sa komunidad, sinimulan niyang magbigay ng maliliit na pautang at business seminars para sa mga nais magsimula ng sariling negosyo. Hindi na sila nag-uusap tungkol sa nakaraan. Ang kanilang mga pag-uusap ay tungkol na sa mga pangarap ng mga babaeng tinutulungan nila, sa presyo ng sibuyas, sa kung paano palalaguin ang isang negosyo. Nagiging magkaibigan sila, magka-partner. 2 taong muling nagtatayo ng kanilang mga buhay, magkahiwalay, ngunit sa iisang direksyon. 1 taon ang lumipas. Ang karinderya halaga ay mayroon ng 2 katulong sa kusina. Ang foundation ni Mon ay nakatulong na sa halos 20 pamilya. Isang araw, nakatanggap si Lei ng isang imbitasyon sa Koreo. Isa itong imbitasyon para sa isang maliit na awards night, ang Gawad Pag-asa. Isang pagkilala para sa mga natatanging social entrepreneurs sa kanilang syudad. Nominado siya. Nang buksan niya ang programa ng event, nakita niya, ang gabi ng Gawad Pag-asa ay simple ngunit solemne. Hindi ito ginanap sa isang marangyang hotel, kundi sa isang function hall ng munisipyo. Ang mga dumalo ay hindi mga socialite, kundi mga ordinaryong tao na may mga pambihirang kwento ng pagbangon. Dumating sila'y suot, ang pinakamaganda niyang bestida, isang simpleng floral dress na nabili niya mula sa kanyang sariling kinita. Habang naglalakad siya papasok, naramdaman niya ang mga matang nakatingin sa kanya. Ngunit ngayon, ang mga tingin ay hindi na puno ng awa, kundi ng paghanga at respeto. Nakita niya si Mon sa di kalayuan, kausap ang ilang mga nominado. Nakasuot ito ng simpleng barong at sa ilalim ng mga ilaw ng entablado, kitang-kita ang pagbabago sa kanya. Ang arogansya sa kanyang tindig ay napalitan ng isang tahimik na kumpiyansa. Ang kanyang nangiti ay hindi na mapanlait, kundi totoo. Nang magtama ang kanilang mga mata, nginitian siya ni Mon. Isang ngiting nagsasabi ng, nararapat ka dito. Nang tawagin ang kanyang pangalan bilang isa sa mga nanalo ng parangal, nanginginig ang mga tuhod ni Lai habang umaakyat siya sa entablado. Inabot niya ang tropeo, isang maliit na eskulturang gawa sa kahoy na hugis-usbong ng isang halaman. Pagkatapos ng seremonya, sa gitna ng maligayang pagbati, nilapitan siya ni Mon. "Congratulations, Lei," sabi niya. Ang boses ay puno ng sinseridad. "You deserve it. You deserve everything." "Salamat, Mon," sagot ni Lei. Isang tunay na ngiti ang namutawi sa kanyang mga labi. "Salamat sa lahat." "Wala iyon," sabi ni Mon.
Tumingin siya sa mga mata ni Lay. Lay, alam kong hindi ko na mabubura ang nakaraan at habang buhay kong pagsisisihan ang mga nagawa ko. Hinding-hindi ako titigil na patunayan sa'yo na karapat-dapat ako sa kapatawaran mo. Ngumiti si Lay, isang namangiting puno ng pag-unawa at kapayapaan. Mon, ang pagpapatawad ay hindi isang premyo na kailangan mong paghirapang makuha. Sabi niya, ang boses ay mahinahon. Ito ay isang desisyon, isang paglalakbay. At sa tingin ko, handa na akong simulan ng paglalakbay na yon. Kasama ka. Hindi makapaniwala si Mon sa kanyang narinig. Ang pag-asa na matagal na niyang hindi pinanghahawakan ay biglang nagkaroon ng liwanag. Walang engranding deklarasyon ng pag-ibig, walang mga pangako ng habang buhay, tanging isang tahimik na pag-unawa sa pagitan ng dalawang taong sinubok ng panahon at pagkakamali. Inilahad ni Mon ang kanyang palad, hindi para hawakan si Lay, kundi para mag-alok. Isang paanyaya, tinitigan ni Lay ang kamay na yon, ang parehong kamay na minsan ay humawak sa kanya ng may galit at pag-aari. Ngayon, ito ay isang kamay na bukas, naghihintay. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay at ipinatong ito sa palad ni Mon. Ang kanilang mga daliri ay nagsalikop. Ibang-iba ang pakiramdam. Hindi ito ang paghawak ng isang amo sa kanyang pag-aari. Hindi rin ito ang paghawak ng isang lalaki sa isang babaeng kailangan niyang protektahan. Ito ay ang paghawak ng dalawang magkapantay. Dalawang taong nakatayo sa iisang lupa, handang maglakad ng sabay. Magkasama silang lumabas ng function hall, palayo sa ingay at papunta sa tahimik na gabi. Ang hinaharap ay hindi pa nakasulat. Marami pang sugat na kailangang maghilom. Marami pang tiwala na kailangang muling buuin. Ngunit sa gabing iyon, sa ilalim ng mga bituin, isang bagong simula ang isinilang. Makalipas ang 6 na buwan, ang karinderya halaga ay hindi na lang isang kainan. Tuwing Sabado ng hapon, ang mga mesa ay isinasantabi para magbigay daan sa isang libreng cooking class. Si Lay, na may suot na puting apron, ang siyang guro. Ang kanyang mga estudyante ay mga babaeng katulad niya noon, mga babaeng naghahanap ng sarili nilang halaga, ng panibagong simula. Sa isang sulok ng kusina, isang lalaki ang abala sa paghuhugas ng mga pinagamitang kaldero. Naka-apron din, si Mon. Hindi na siya ang CEO, hindi na siya ang tagapagmana. Siya na ngayon ang opisyal na tagahugas, tagabuhat, at tagatikim ng karinderya halaga. At sa buong buhay niya, ngayon lang siya naging mas masaya. Natapos ang klase. Isa-isang nagpaalam ang mga estudyante, may dalang bagong kaalaman at isang supot ng pagkaing sila mismo ang nagluto. Nang silang dalawa na lang ang natira, isang delivery man ang pumasok na may dalang isang mahabang kahon. Para po kay Ganglay Santos, sabi ng lalaki. Nagtaka si Lay. Kanino po galing? Nagkibit balikat ang delivery man. Wala pong pangalan ng nagpadala. Bayad na po. Nang buksan niya ang kahon, tumambad sa kanya ang isang set ng mamahalin at napakatalim na mga kutsilyo para sa kusina. Walang card, walang sulat. Tanging ang bigat at kalidad ng mga kutsilyo ang naroon. Nginitian ni Mon si Lay. Alam ko na kung kanino galing yan. Hindi na kailangang sabihin pa. Iyon ay ang tahimik na paraan ni Doña Esmeralda. Hindi isang paghingi ng tawad, kundi marahil isang pagsuko, isang pagkilala. Gabi na nang matapos silang magligpit. Sa halip na umuwi, naghain si Lay sa isang maliit na mesa sa pinakasulok na bahagi ng kainan. Isang mesa para sa dalawa. Umupo sila, magkaharap. Ang pagkain ay simple lang, pritong isda, kanin, at ang natirang sinigang mula sa klase kanina. Habang kumakain, nagkwentuhan sila tungkol sa kanilang araw. Tungkol sa isang estudyante na nahirapan sa paggisa, tungkol sa isang aplikante sa foundation na may magandang ideya sa negosyo. Mga simpleng bagay, mga ordinaryong pag-uusap sa kalagitnaan ng kanilang tawanan
Aksidenteng natabig ni Mon ang kanyang baso ng tubig. Natapon ito sa sahig. Nako, sorry, sabi niya. At dali-dali siyang kumuha ng basahan. Pinanood siya ni Lay habang nagpupunas ito ng sahig. At sa halip na mainis, isang malakas na tawa ang kumawala sa kanya. Napatingin si Mon at maya-maya, natawa na rin siya sa sarili niyang kapalpakan. Ang kanilang mga tawa ay umalingaw-ngaw sa loob ng tahimik na karinderya. Doon, sa gitna ng mga mesang walang laman, sa ilalim ng isang bumbilyang bahagyang aandap-andap, natagpuan nila ang kanilang tunay na tahanan. Hindi ito isang mansyon na puno ng kasinungalingan, kundi isang maliit na espasyo na puno ng katotohanan. Ang pagpapatawad ay dumating, hindi sa isang malaking salita, kundi sa daan-daang maliliit na gawa ng pagbabago. Ang kapayapaan ay natagpuan, hindi sa kawalan ng problema, kundi sa kasiyahang harapin ang mga ito ng magkasama. At ang aral ay naiwan hindi lamang para sa kanila, kundi para sa lahat ng nakikinig. Ang tunay na halaga ay hindi nasusukat sa apelyido o kayamanan. Ito ay nasusukat sa kakayahang bumangon mula sa pagkakadapa, sa tapang na aminin ang pagkakamali, at sa pag-ibig na nagbibigay laya sa halip na gumapos.